Magandang umaga mga kapatid, mga kapuso, mga kapamilya. Sana dinatnan kayo ng pagpapala ng Panginoon bawat isa sa pagdalo nyo rito sa Diyos ay Pag-ibig, Christian Fellowship. Pakibati nyo naman yung mga katabi ninyo. Ipadama nyo ang pag-ibig ng Panginoon. Hindi nyo alam ano pinagdaanan yan sa loob ng isang linggo. At maaaring sa pagkakataon lang nito makakadama ng konting pahinga para sa lahat ng mga dinanas nila. Kaya, please, ipadama natin ang pag-ibig ng Panginoon sa isa't isa. Sa umaga pong ito, alam ko nalalapit na Pasko, pero hindi ko masasabing related sa Pasko aking tatalakayin. Pero kahit pa paano, idudugtong ko na lang. Kasi nandito tayo sa tinatawag na tema ng pagkakaisa pa rin. At hayaan ko na kila Kuya Eli at kay Papa Anton ang mga ilang serye patungkol sa Kapaskuhan. Pero kahit pa paano, iuugnay ko naman to. Sa umaga pong ito, pag-uusapan po natin ang tungkol sa kapangyarihan ng pagkakaisa. Sa English po, the power of unity. Alam niyo mga kapatid, kung titingnan ninyo, sa paligid ninyo, sa bahay ninyo, ang lahat ng bagay may kinalalaman sa kuryente. Ano po, ilaw, appliances, maski yung mga laptop at maski yung mga cellphone na hawak ninyo, ay may kinalalaman sa electricity o sa power of electricity. Ngayon, try to imagine mga kapatid kung hindi na-discover ang power ng electricity. Nasa kaya tayo ngayon? Para tayong nasa pamanahon ng mga caveman, wala, parang napaka-uncivilized natin. Ang layo ng sibilisasyon natin ay napakalaking kinalalaman dahil na-discover ng tao ang power of electricity. Ngayon mga kapatid, try to imagine this. Kung ma-discover ninyo ang power of unity, hanggang saan kaya tayo pwedeng makarating? Hanggang saan kaya ang pwedeng marating ng DAP? Hanggang saan kaya ang pwedeng magawa natin bawat isa? Kung alam natin ang kapangyarihan ng pagkakaisa. Sa umaga pong ito, yan pong ating pag-uusapan. Gusto ko pong basahin muna isang talata mula po sa Aklat ng Juan. Ito po'y panalangin natin Panginoon sa 1:17. At ito po ang sabi niya, 1:17-23. Ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin, upang lubusan silang maging isa dahil dito. Malalaman ng sanlibutan na isinugo mo ako at sila'y minamahal mo, katulad ng pagmamahal mo sa akin. Manalangin po tayo sandali at hingin po natin ang gabay at patnubay ng Banal na Espiritu. Ama, lumalapit po kami sa inyo na may pagpapakumbaba, Panginoon. Naniniwala po kami ng pinanggagalingan ng karunungan at pagkaunawa ay kayo po. Hayaan mo maging malinaw sa aming puso, sa aming isip, anumang aming pag-aaralan o pag-uusapan sa umagang ito. Hayaan mo na ang kasi ng Espiritu Santo ang sumaamin bawat isa, mapabata, mapamatanda. Hayaan mo, Panginoon, maging malinaw ito, maging mababaw, at maging praktikal. Inihiling namin ang inyong pangunguna sa bawat sa amin. Maranasan namin, Panginoon, ang iyong presensya sa kaparaan ng hindi pa namin naranasan kahit kailan. Inihiling namin ang lahat ng ito sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, pag-usapan na po natin ano po ang kapangyarihan ng pagkakaisa. Una po, ang pagkakaisa po ay may kapangyarihan na kumumbinsi upang ang mundo ay sumampalataya. Ano po, minsan napakahirap yung nangungumbinsi lang tayo sa pananalita Napakahirap po nung ang pamamaraan lamang mga kapatid ginagamit lang natin sariling talino at sarili nating pamamaraan. Without knowing mga kapatid, na minsan nga kumukontra yung ating sinasabi sa kung ano yung nakikita sa atin. Alam nyo mga kapatid, tayo po'y nangangaral, nagsishare tayo sa iba ng pag-ibig, nagsishare tayo ng pagmamalasakit sa iba. Pero kadalasan po naman talaga ay sa salita, which is, there is nothing wrong with that. I have nothing against it, mga kapatid. Pero, napakahalaga po na ito'y nahahayag mismo sa atin as a church. Sipin nyo mga kapatid, kung naman nagsishare tayo ng pag-ibig ng Panginoon, pagkatapos hindi naman nakikita sa atin yung pag-ibig sa isa't isa. Hindi nakikita yung tinatawag na pagkakaisa natin bilang isang pamilya o isang church. Sino maniniwala sa atin? Hindi po tayo magiging kapanipaniwala. Mawawalan po sila ng patol sa atin kung tayo mismo hindi natin alam yung salitang pagmamahalan o pagmamalasakit sa isa't isa.
Mga kapatid, napakamakapangyarihan po niyan. Kagaya nga po ng binasa ko kanina. Uulitin ko uli ha. Ito'y panalangin ni Jesus. Ako'y nasa kanila. Ang kausap niyo po dito yung Ama. At ikaw ay nasa akin. Upang lubusan silang maging isa. Dahil dito, malalaman ng sanlibutan na isinugo mo ako. At sila'y minamahal mo. Kagaya o katulad ng pagmamahal mo sa akin. Mga kapatid, ganun ka-powerful ang unity. Sa ating pagkakaisa, nahahayag sa buong mundo, si Jesus. Kung gaano siya katotoo. Pero kung tayo po mga kapatid, nagbabanatan sa FB at nagbabanatan tayo at nagsasabi ng mga hinanakit natin doon sa isa. Pwede naman natin, hindi ba pwede sarili na lang natin yan? Alam ko normal yan. Hindi tayo tao pag hindi tayo nakaranas na ang feeling natin talaga na agrabyado tayo o di kaya ay nasagasaan tayo, umaaray talaga tayo. Pero baka naman po pwede, mga kapatid. Baka naman po pwede. Nagawin na lang natin secluded to dahil hindi naman nagiging kapaki-pakinabang sa iba yan eh. Para i-post pa natin sa FB at sabihin natin na may ganitong tao, ganito ugali, ganito ang ginagawa. Mga kapatid, ang mabigat pa nga niyan magkaminsan, baka kapamilya natin yung tao. Ano po? Sayaw natin sa gusto, sinisira natin yung tao. At sa ganung kaparaanan, ipinahayag natin sa mundo na parang may pagsigaw pa yon. Hindi kami nagkakaisa. Hindi ho maganda yon, mga kapatid. Kaya kung po pwede ho, sarilinin na lang. Hindi ko ho maawat sa sarili ko, ihayag to sa inyo. Alam nyo mga kapatid, ba't tayo wala sa UMC, pare-pareho? Sa United Methodist Church, diyan sa Pilipinas. Sa kadahilanan po, nagpapastor ako dati sa partida. Ito ang mga ilan sa example. Nagpapastor ako sa partida. Tapos minabasa ako at nakitang sulat na isang bishop, inaaway yung isang bishop. Ano po, hindi na ako magbibigay ng pangalan. Paano pag nabasa ng mga simple at mga normal na member lang ng UMC, mga karaniwang miyembro lang ng UMC, mababasa yung nag-aaway ang mga bishop sa taas. Matindi ho effects nun, mga kapatid. Ngayon, ganito ho. Sa atin ho, as a church, matindi rin ang effects niyan sa mga unbelieving people. Tayo sa ating community, mabigat po ang effects niyan. Kung tayo po mismo, para tayo nagngangat-ngatan, nagsisiraan, nagbabangayan. Hindi ho magandang itsura yon. Pero kung nakikita nila na tayo nagmamalasakit sa isa't isa, alam natin ang pagmamahalan sa isa't isa, mga kapatid, it is shouting to the whole world that Jesus is alive. Ano po? Sa ganung paraan. Mga kapatid, napakalakas kumbinse sa kahit na sinong tao ang makita ang ating pagkakaisa. Ang makita na tayo nagkakaisa sa pagmamalasakit sa isa't isa, napakatindi ng dating niyan sa mundo, mga kapatid. Dahil mo pa may hawak na megaphone. Kapag nakikita na nila na tayong lahat ay hindi makasarili at iniisip natin, iniintindi ang isa't isa. Mga kapatid, meron pong talata sa Gawa 2. Tingnan ho ninyo ito. Samahan ninyo ako. Sa Gawa 2, 44 hanggang 47. Tingnan nyo ito. Mga alagad to ng mga naiwan ng ating Panginoong Hesus. Sa Aklat ng Gawa. Ang sabi po rito, nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya. At ang kanilang mga ari-arian ay tinuring na para sa lahat. Ipinagbili nila ang kanilang mga ari-arian at ang napagbilhan ay ipinamahagi sa bawat isa ayon sa kanyang pangangailangan. Araw-araw sila nagkakatipon sa templo at nagpipira-pirasyon ng tinapay sa kanilang mga tahanan na masaya at may malinis na kalooban. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan sila ng lahat ng tao. At bawat araw ay dinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. Mga kapatid, hindi yung pagkakaisa ito. Hindi po ito yung parang nagbotohan sila at nagsabi na, pagsamasamahin natin lahat ng mga ari-arian, ano po, at i-distribute itong pantay-pantay. Hindi po ganun ang senaryo rito. At yan ho ang nabigyan ng maling pakahulugan ng napakaraming tao. Kaya nga nauso ang communism. Hindi ho ito communism. Ano po, ito po ay hindi naganap dahil pinangyari lang ng tao ito. Ano po, ito po ay naganap, ano po, dahil sa layunin, mga kapatid, na nagsisimula sa ating Panginoon. Ito pong pagkakaisa na ito, hindi ito yung constructed. Hindi ito yung dahil lamang binild natin by our own effort. Hindi ho. Ito ho ay nangyari dahil, sipin nyo,
umabot sila doon sa pag-iisip. Lahat sa pag-iisip na yung akin, hindi akin lang. Individual yon. Tapos lahat sila ganun ang iniisip. Hindi sila nagbotohan, hindi ito yung parang kinampanya, wala eh. Basta meron silang isang damdamin, isang saloobin, na yung akin, hindi ko dapat isiping akin lang. Alam niyo mga kapatid, ito po, hindi sa maniwala po kahit sa hindi. Ano po? Ako po, ganun ang pananaw ko. Yung akin, ay hindi ko tinuturing na akin lang. Kaya hindi ko po pwedeng gawin ko na lang anong gusto kong gawin sa kung ano may hawak ako, ano meron ako, na ibinigay ng Panginoon. Lagi ko pong iniisip, lalo na kayo, DAP, lalo na kayo mga kapamilya ng DAP, kasama kayo sa kung ano meron ako. Sana, hindi ito yung tipong ikinakampanya at sabihin natin, ganito tayo mag-isip. Hindi ho. Ito po'y kusa. Kusa ito. Ano po? Hindi ko sinasabi ito para kumbinsihin kayo maging ganun kayo. Kung hindi kayo ganun. Kung kayo po ay meron ito sa loobin, kahit pigilan ko yan, hindi ho mapipigil yan. Hindi ho mapipigil yan. Bakit po? Sapagkat yan totoo at tunay na damdamin nyo sa Panginoon at sa ating mga kapatid. Ito po ay nangyari. At napakagandang saloobin to. Sa bawat isa hindi ho yung parang pag-usapan natin ng buo na ganito tayo, hindi ho magagawa yan. Minsan nga maabot sa pag-aaway-aaway pa. Pag ginagawa yung gano'n, magmi-meeting kayo. Pag meetingan natin, ako pa paano natin hahatiin ang ating lahat na ari-arian. Baka mga kapatid muhi ho tayo sa paghihiwalay. Hindi ho ganun Ito po ay kusa. Kusa ho ito. Para umuusbong. Para halaman. Ano po? Parang halaman lang na umuusbong sa gubat na wala nagtanim. Ganun po siya. Ganun po siya. Siyempre ang pinakapunot dulo ng lahat ng yan ay ang Panginoon. Na tumatrabaho at gumagawa sa bawat isa sa atin. At ang mabigat dyan, sabi rin, bawat araw ay dinaragdag sa kanila ng Panginoon ng mga inililigtas. Bakit siyempre, sa Panginoon ng credit. Kung nakikita nga tayo nagkakaisa, abay mga kapatid, sino naman ang hindi maiinganyo? Sino naman ang hindi mamamagnet? Sino naman ang hindi makukumbinsi na gusto ko yung meron kayo? Bakit Kasi nakikita nila tayo na nagkakaisa. Walang plastikan, walang pagkukunwari. Totoong nagmamalasakit sa isa't isa. Kagaya nito, sa Aklatang Gawa. Sipin niyo sila mga kapatid. Sipin niyo ang mga taong ito. Sa Gawa 4 makikita natin ito talatang 33 hanggang 34. Sabi, nagkaisa ng damdamin Nagkaisa sila ng damdamin at isipan na lahat ng mananampalataya at di tinuring ni naman na sarili niya ang kanyang mga ari-arian kundi para sa lahat. Okay? Hindi ito nagbotohan Ito'y kusa. Kusa ito. Yung bang ginagawa na lang nila na sama-sama. Ano po? Taglay ang dakilang kapangyarihan ng ang mga apostol ay patuloy na nagpapatotoo tungkol sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. At ang masaganang pagpapala ay tinaglay nilang lahat. Walang kinakapo sa kanila. Sapagkat pinagbibili nila kanilang lupa at bahay at ng pinagbilhan ay pinagkakatiwala na sa mga apostol. Pinamamahagi naman iyon sa pangangailangan ng bawat isa. Sa tuwing merong mga ngailangan, meron silang iisang damdamin na kung ano yung meron sila, okay? I-share nila yon sa iba. I-share nila yon. At di nila itinuturing na parang, akin to Bakit ko ba naman ibabahagi? Pinaghirapan ko to. Wala hong ganun sa loobin. Kasi pagkat iniisip niya, ano man ang paghihirap niya doon sa meron siya, hindi kanya lang yun. Okay, ito po ang isa. Kapangyarihan ng pagkakaisa po. Kapangyarihan na napapagaang ang lahat ng mabigat. Opo, wala hong hindi magiging magaang kapag maraming nagbubuhat. Ano po? Hindi alam niyo po ba ang mga pyramid ng Egypt? Kung titingnan ninyo. At kung titingnan ninyo yung mga bloke-bloke mga batong yon na pinagpatong-patong upang mabuo itong tinatawag ng mga pyramid na to. Mga kapatid, hindi iyan binuhat ng makinarya. Hindi yan binuhat ng mga heavy equipment meron tayo nga. Alam niyo po ba mga kapatid,
Sang-ayon sa pag-aaral ng mga siyentipiko, mga kapatid, na kahit na gawin ngayon yun, hindi magagawa gamit yung ating mga heavy equipment. Pero alam niyo po ba kung paano, sino ang nagbuhat ng mga yun? Puro tao. Tao na nagsama-sama ng kanilang mga lakas upang buhatin yun, itulak, buuin, itayo. Mga kapatid, lakas ng tao lang yun na pinagsama-sama, mga kapatid. At mai-imagine nyo ang hirap. Pero nagawa nila. Bakit? Sama-sama sila eh. Naginawa yun, pinagsama-sama yung kanilang mga lakas. Example lang yun, mga kapatid. Sa church po, mga kapatid, kung may mga goal, may mga bagay na dapat tayong i-accomplish, napakahirap lang minsan gawin niya kung ikaw lang yung nag-iisa. Pero kung gagawin natin as a church, mga kapatid, magaang siya. Naalala ko po, mga kapatid, sa San Andres Bukid, doon nagpapastor po ako doon. Meron isang kapatiran tayo doon. Siya po ngayon na nagtatrabaho na sa BFAD. Hindi ko alam kung FDA din dyan ngayon, Food and Drug Authorities. Siya ho ay, I believe, general manager siya doon. Pero before that, mga kapatid, ordinaryong estudyante lang si Nenet Di Maano ang pangalan niya. Ordinaryo lang siyang estudyante. At nakatira sila sa squatters area sa San Andres Bukid, sa Oro A. Pero alam niyo, mga kapatid, meron isang pagkakataon lumapit yung nanay niya dahil kailangan niya ng pantuition. Siya ay nag-aaral sa pamantasan ng lungsod ng Maynila at that time. At wala talaga sila. Lumalapit sila sa amin at meron kaming sistema kasi ng pagpapautang para sa mga miyembro noon para kahit papaano maging tulay yun papunta doon sa halimbawa, mga 15 days bago sumweldo pa. Mga ganun ho, para kahit paano makadugtog. Walang-wala talaga sila eh. So, nag-announce ako, gumawa ako ng ganitong announcement sa church. Ang sabi ko, pwede ho ba tayong, kasi kailangan ni Nenet ng ganitong halaga. Pwede ho ba tayong magsama-sama, lahat ng kung ano lang ang kaya. Inumpisahan ko, sino ho ang kaya ng 10 piso? Sino ang kaya ng 20 pesos? Sino ang kaya ng 300? Hanggang sa mabuo namin yung kailangan niyang halaga. At actually, sumobra pa po. Alam niyo, mga kapatid, si Nenet hanggang ngayon nagpapatuloy sa Panginoon. Siya ho ay nasa church si Paul Chase sa New Life Alabang. At siya ay ginagamit ng Panginoon. At ako, sinasabi ko nga sa kanya, I'm very proud of you. Saan ka nakarating? At naniniwala ako, mga kapatid, na hindi niya aabutin yung hindi kami nagkaisa. Kung wala kami ganun pagkakaisa. At itong mga ito, hindi magpapatuloy sa pananampalataya ito kung hindi rin nila nakita yung pagkakaisang yon. Mga kapatid, isang halimbawa lamang po yun, pinahahatid ko po sa inyo ng kahalagahan ng pagkakaisa sapagkat sa kapangyarihan ng kanyang magagawa na pag-aangin ang mabibigat. Kung ako lang ho, mga kapatid, Diyos ko, sumusweldo lang ako 200 isang linggo, paano ko tutulungan si Nenet? Hindi ko siya matutulungan. Pero nagsama-sama kami. Nabuo namin yung 2,000 halaga. Malaking halaga ho noon yun. Yung 2,000 pangangailangan, 10,000 na halos mahigit ngayon ang katumbas nun. Ang palitan ng dollar nun ay 20 lang. kaya malaking halaga po ang 2,000 noong pamanahon na yun. Okay, mga kapatid, yung mapagaang ang mabibigat. Alam niyo, mayroong halimbawa dyan sa Biblia. Natutuklasan po natin at matutunghayan sa Marcos 2, mula talatang 2 hanggang 5. Sabi ho dito, nagkatipon doon na napakaraming tao. Kaya't halos wala na mapwestuhan kahit sa itaas ng pintuan habang nangangaral si Jesus. May dumating na 4 na taong may dalang isang paralitiko. Hindi nila mailapit ang paralitiko kay Jesus dahil sa dami ng tao. Kaya't binakbak nila ang buong bubong sa tapat niya at binaba ang paralitikong nakaratay sa higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, pinatawad na ang mga kasalanan mo." Mga kapatid, dito makikita niyo 4 na tao na bibitbit nung tao na nangangailangan ng kagalingan. Alam niyo, mga kapatid, nung inilapit yung tao, hindi naman yung taong yung may paralitiko ang tiningnan ni Jesus ang nakita niya. Sabi sa 5, nakita ni Jesus kung gaano kalaki yung kanilang, yung 4 na yan. Hindi nga sinabi pala kung 4 to. Hindi mo naman sinabi ko anong bilang. Pero, ang na-imagine ko kasi kagaya noong unang panahon, kapag binibitbit yung tao, lalo na nung panahon may sakit si Apolinario Mabini, bitbit siya ng parang duyan ng 4 na katao. Kaya, meron akong imagination. May imagination kadalasan ng
ang mga ngaral na ganon. Sila ang nakitaan ng ganitong pananampalataya. Mga kapatid, tingnan nyo naman ano ang result. Nakareceive ng healing yung tao. Pero dahil sa pagmamalasakit ng mga taong may bitbit sa kanya. Bakit siya magaang dalin lang? Sapagkat hindi ang nagbuhat sa kanya siya lang. Kung siya lang, hindi niya kakayanin eh. Hindi niya kakayanin makalapit kay Jesus. Pero itong apat na to, o itong mga taong ito na may bitbit sa kanya, ang nagsama-sama ng kanilang lakas. Okay? Kaya nadala siya kay Jesus. Mga kapatid, gumagaang ang problema kung tayo po ay sama-sama. Sana lang mga kapatid, sa diwa ng pagkakaisa, hindi tayo pabigat, kundi tayo isa sa nagbubuhat. Kasi kung tayo isa pa sa intindihin, mga kapatid, kung tayo pa isa sa poproblemahin, mga kapatid, nakakahadlang pa tayo eh. Hindi lang sa progress, mga kapatid, kung hindi sa ikagagaang ng lahat. Kasama pa tayo sa iniintindi. Alam niyo mga kapatid, lagi ko isinishare ito sa mga kabataan na nakakausap ko na matindi raw ang mga problema nila, na para bang di ko maintindihan ko, parang iniwan na sila ng misis nila. No? Lagi ko sinasabi sa kanila na wag nating ipadama sa iba yung ating problema. Kasi napakarami na iniintindi rin ng iba eh. Para maging karagdagan pa tayo sa iintindihin nila. Malaki po igagaang kung hindi ho tayo pabigat. Kung tayo isa sa mga nakikibuhat. Hindi ho yung tayo isa pa sa binubuhat. Try to imagine this mga kapatid. Halimbawa, aparador, may bubuhatin from one house to another. Buhat-buhat natin 5 yan. Tapos, syempre, ang buhat nun ganyan. Ano ho? Ang isa ay nakasabit. Naku, napakahirap po nun. Ay, kung huwag na isa lang. Alam ba, 2 ang nakasabit doon sa aparador. Ano po? Sa kaya kayo makakarating nun? Ano po? Kaya, pag-isip-isipan po natin. Napakahalaga po ang kapangyarihan ng pagkakaisa. Sapagkat ang pagkakaisa ay may kapangyarihan pag-aangin ang mabibigat. Meron pong talata rito sa Galatia 6:2. Ang sabi rito, magtulungan kayo sa pagbuhat ng pasanin ng bawat isa. Sa gayong paraan ay natutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. Kung inakala ninyong kayo'y nakahihigit sa iba, subalit hindi naman, dinadaya ninyo inyong sarili. Mga kapatid, alisin natin yung VIP spirit, mga kapatid, sa church. Alisin po natin yan. Hindi natin kailangan yan. Hindi natin kailangan isipin na mas importante nga naman tayo kaysa sa iba. Lagi hong dapat objective, hindi subjective. Hindi ho self-serving, hindi ho self-centered. Dapat ho ay group-oriented. Ganyan po tayo mag-isip. Ganyan dapat ang nagpapatakbo na prinsipyo sa ating mga pag-iisip. Okay? Ito ho panghuli. Kapangyarihan na mapangyari ang himala. Totoo po yan. Nagagawa pong posible ang mga imposible kapag meron ng pagkakaisa. Opo, totoo po yan. Meron po isang pangyayari sa Genesis 11. Ano po? Tingnan nyo ho, ang Diyos mismo na move. Bakit to? Nagkakaisa silang magrebelde sa Diyos eh. Doon. Yung Tower of Babel, tandaan nyo yun. Ang iniisip ng iba, akala lang ng iba, nagtatayo sila ng tore para abutin yung langit. Hindi ho ganoon, hindi ho literal yun eh. Ang totoo nun, gumagawa sila ng isang tower na ang ibabaw daw ay yung actually sa Hebrew kasi nakalagay heavenly bodies. Ang totoo nun, dinidefine nila ang Diyos. Sa ganung paraan. Gusto nilang magtayo ng isang building na kung saan sasambahin nila yung mga heavenly bodies. Ano po? Alam niyo na ho yan, maski naman alam niyo ang mga Diyos mismo, mga Greeks, halos pare-pareho lang. Ang Greeks may si Zeus o Jupiter sa Romans. Ganun po ang equivalent, Mercury, si Hermes, Yun ho mga heavenly bodies, mga other gods, mga false gods. Nakita ng Panginoon mismo, nagkakaisa silang gawin yun. O namuban Diyos, gumawa siya ng intervention. Ginulo niya yung lingwahe para di sila magkaintindihan. Kahirap po mga kapatid pagka hindi kayo nagkakaintindihan sa lingwahe. Meron nga akong isa nag-apply ng trabaho. Ilocano. Ang sabi nung nag-i-interview, English speaking yung nag-i-interview.
You can start today, sabi niya. Sabi nung Ilocano, when? I said today, sabi nung nag-interview. When? Kaya nagkakulitan lang sila doon hanggang sa hindi na siya natanggap sa trabaho. Hindi kasi sila nagkaintindihan eh. Mga kapatid, gano'n din yun. Alam nyo, minsan, pagka ho tayo nagkakaisa sa mali, lalo na kung ito'y kumukontra sa kalooban ng Panginoon, tataka kayo, bakit kaya ang gulo natin? Hindi tayo magkaintindihan. Kasi akin lang ho ito, akin lang naman ito'y akin na ano ho. Minsan ho kasi pagka tayo na nagtataguyod ng isang bagay, yung tayo na gusto magpangyari ng isang pangyayari, na mismo ang Panginoon naman hindi kinonsulta, hindi inalam anong gusto niya, hindi pinanalangin na maayos, kaya nangyayari mga kapatid, ang gulo eh. Nakaranas na ako kahit naman sa AMP, alam natin niya. Nakailang ulit na ako attend ng meeting na ikot lang ho ng ikot eh. Puro meeting lang ho kami ng meeting, wala naman pinupuntahan. Sa totoo lang. Hanggang sa minsan mapapansin ko parang kaya ang iba, minsan nagtatalo-talo na lang kasi wala nararating. Puro meeting. Puro po meeting. Napakahirap po kasi na yung nagtataguyod lang tayo nang gusto nating itaguyod. Kaya ikot lang tayo ng ikot sa ilang. Hindi ko kagaya nung kapag ito'y kalooban ng Panginoon. Ewan ko, parang smooth sailing eh. Walang maraming keme, walang maraming pagtatalo. Walang komplikasyon. Kaya mga kapatid, napakahalaga na naintindihan natin kung saan naroon direksyon ng Panginoon. Pero alam nyo mga kapatid, kapag tayo nagkakaisa sa kung anong kalooban niya, basahin natin to. Ang sabi sa Mateo 18, 19 hanggang 20, tandaan din ninyo kung ang dalawa sa inyo, sabi ito sa 19, ang gumagawa at tanging may kapangyarihan na gumawa ng himala ay ang Diyos, pero mismo ang Panginoon ni kumikilos kapag nakita niya ating pagkakaisa. Ito po, tandaan din ninyo kung ang dalawa sa inyo ay nagkaisa dito sa lupa, sa paghingi ng anuman, ito'y ipagkakaloob sa inyo ng aking Ama na nasa langit. Tingnan nyo ha. Tandaan ninyo kung dalawa sa inyo ay nagkakaisa dito sa lupa. Kung meron pagkakaisa dito sa lupa, ng paghingi ng anuman, sa prayer po ito, ipagkakaloob sa inyo ng aking Ama na nasa langit. Kaya napakaganda ng ating activities na nagpe-pray tayo. United. In union. Sa spirit ng prayer, mga kapatid. Sapagkat sa ganung paraan, ini-invite natin ang tinatawag na kapangyarihan ng Panginoon na gumawa at kumilos sa ating request. Ganun ka makapangyarihan ng pagkakaisa ng bawat mananampalataya sa prayer. Alam niyo na nagturo si Jesus ng Our Father. Tingnan niyo yung pisa, our. Hindi yung my. Ang sabi ng mga disciple, Lord, teach us how to pray. Doon makikita yung sa buong content ng prayer na yon na tinuro natin Panginoon. Wala hong me, walang I, puro our. Bakit po? Kasi sa prayer mga kapatid, napakahalaga na hindi puro me, hindi puro yung personal request lang. Rather doon yung tinatawag na requisition ng iba. Yung ano yung status ng iba, ano yung kailangan ng iba. At kapag nagsasama-sama tayo sa pagkakaisa, sa ganitong diwa ng pananalangin, mga kapatid, ang Diyos mismo kumikilos. Ang Panginoon mismo ay mararanasan natin ang kanyang himala. Ano po? At gagawa siya para sa ikatataguyod at ikatatagumpay ng kahit sinos. Lalo na po sa larangan ng kanila ipinapanalangin. Okay? Gusto ko pong umabot na tayo dito sa konklusyon. Dito na po tayo. May ilang mga paalala lamang po ako sa atin bawat isa. Una po, ang pagkakaisa ay pinipili. Isang sama-samang pagpapasya yan. Okay, alam po, bilang lupo ng mga alagad ng ating Panginoon, tayo ang nasa responsibilidad na panatilihin ang pagkakaisa. Actually, ang promotor naman ng pagkakaisa ay ang Panginoon. Pero yung pagpapanatili ng pagkakaisa, may kinalalaman tayo. Meron tayong partisipasyon dyan. Meron tayong tinatawag na involvement dyan. Mga kapatid, ang hirap ng tumulong sa tao, ayaw tulungan din ang sarili nila, hindi ho ba? At alam mo yung ibig ko sabihin, ganun din ho tayo as a church. Kung makikita ng Panginoon mismo, na tayo mismo, di tayo interesado magkais Ano po, hanap tayo ng maibubuta sa isa't isa. Isip tayo ng isip ng mga maichichismis, o di kaya maiisip natin sa kahinaan ng isa.
Alam nyo mga kapatid, normal naman lahat ng tao may kahinaan. Pero sana kung doon sila mahina, tayo maging kalakasan nila. Alam na nating mahina sila doon, didikdikin pa natin. Anong may tutulong natin doon? Wala po. Kaya mga kapatid, imbis na ganun ang ating maging patakaran sa buhay, isipin natin kung anong may paglilingkod natin upang manatili ang pagkakaisa. Malaki ho kinilalaman ng ating pagpapasya. Bawat isa. Hindi ho pwedeng ibigay nyo lahat sa Diyos. Hindi ho po pwede. Ano po? Halimbawa po, hihiling kayo ng trabaho. Pagkatapos ang gusto nyo, ang Diyos pa magtrabaho para sa inyo. Ano ho? Para kitain ang kikitain natin. Hindi ho tumutugon ng Diyos sa ganung mga prinsipyo at panalangin. Alam niyo po mga kapatid, ito po ang sabi ni Pablo sa Efeso 4:1-3. Okay? Kaya't ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon nakikiusap sa inyo, kausap niya mga taga-Efeso, na mamuhay kayo gaya na nararapat sa mga tinatawag ng Diyos. Kayo'y maging mapagpakumbaba, mahinahon at matyaga. Magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahal sa isa't isa. Sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu. Tingnan nyo, galing sa Espiritu, galing sa Holy Spirit ang pagkakaisa. Pero tayo magpapanatili nun. Sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. Mga kapatid, malaki ho ang kinilalaman ng ating partisipasyon. Minsan ho, kung bakit walang mangyari sa buhay natin, ayaw natin eh. Yun lang ho yun. Ano po? Kahit anong panalangin nyo na magkatrabaho tayo, mga kapatid, hindi kayo magkakatrabaho, hindi kayo maghahanap. Ganun lang ho yun. Ganun din po dito sa church. Kung ang pagkakaisa gusto nating makita at mahayag, gawin natin ating partisipasyon sa paanong paraan. Mga kapatid, yun lamang hindi yung isipin natin kung paano tayo magiging solusyon. Ano po? Sa problema ng kahit sino, maski whether a group or whether as a church o sa individual member, tayo, ang iniisip natin talaga magiging solusyon, imbis na magiging problema. Mga kapatid, ba't di tayo pupunta sa tunay na diwa ng pagkakaisa? Ano po? Meron po ang talata dito. Dito sa talatang ito, sikapin ninyo. Yun ang sabi. Mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. Yung pong panatilihin natin yung pagkakasundo sa isa't isa. Huwag tayong maghanapan na maibubutas sa isa't isa. Huwag tayong magtirahan, kumbaga. Sa halip nga, i-accept na lang natin kung ano. Minsan kasi mga kapatid talagang ganun eh. Sa ayaw natin, sa gusto mga kapatid minsan ganun na ugali ng tao eh. Pero ang pinakamahalaga doon alam natin ang karunungan na sakyan yun. Okay? Sa Colossus po, 3:12 hanggang 14, ito po ang matunghayan natin. At ito ho pangalawa na paalala ko sa inyo. Ang pagkakaisa ho, hindi nakabase sa pagkakapare-pareho ng iisipin o sasabihin. Ang tawag ho doon ay hindi ho unity, kundi uniformity. Kapag pareho kayong sinasabi, pareho kayong sinusuot, pareho kayong iniisip, parang uniform. Uniformity tawag doon, hindi po unity. Ang unity po ay totoo lang pag may diversity. Pagka tayo iba-iba, diyan lang ho umiiral yung talagang unity. Diyan lang siya real. Pero kung ito ho, dahil pare-pareho lang kayo sinasabi, pare-pareho kayo na iniisip, tabas ng buhok, lahat, uniformity ho tawag doon, hindi ho unity. Ang unity ho, mga kapatid, kahit iba-iba tayo, iba-iba hilig, iba kinakain, iba ang takbo ng pag-iisip, pero pagdating mo sa layunin ng pagmamahal, pagmamalasakit, pagkakasundo, mga kapatid, magkakaisa tayo, yun po, unity. Ano po? Magpapaalala lamang po yan. Baka ang iniisip nyo, talagang kailangan, hindi yung mangyayari yun eh. Magkakapare-pareho tayo. Ito po ay nakabase sa pag-ibig. Opo. Nakita niyo ba ito hiwaga ng pag-ibig eh? Yung babae, daldal ng daldal. Yung lalaki, tahimik. Pero pag pinagsama sila, nagkakasundo. Ano po? May ganun eh. Ano po? Yan ang ginagawa ng pag-ibig eh.
Yun ang ginagawa ng pag-ibig. Yung bang magkaiba background, magkaiba pinanggalingan, yung magulang nung isa, mahirap lang, magulang nung isa, medyo may kaya. Pero pag nagsama sila, it works out. Why? Because they love one another. As long as love exists, mga kapatid, in our church, no matter our moral or, our character indifference, kung ano man ang mga pagkakaiba-iba natin, ang ating background, ang ating ugali, mga kapatid, kung ang isinasaalang-alang natin yung pag-ibig sa isa't isa, ba't di tayo aabot sa magkakaisa tayo? Tayo po may proseso, may mga ginagawa tayo sa church upang lahat nasa ayos. Ano po? Kaya nga nag-uusap tayo at natutuwa ako na noong panahon pa man ni Pastor Joel, inaalam niya sa loobin ng lahat kasi upang hindi ito magawa na isa lang ang nasusunod. Opo. Kaya meron tayong pinagkaisahang mga proseso. Hindi masama sundan natin yun. Pero ang layunin noon, mga kapatid, upang makapaglingkod tayo at makapagsilbi palalo sa isa't isa sa mas epektibo at makabuluhang paraan. Ano po? Hindi naman pwede yung kanya-kanya tayo. Ano po? Kaya tayo may pinagkaisahan. Alam natin si Kuya Eli ang ating functional pastor ngayon dyan. At dapat na kung may mga suliranin at may mga problems na concerning, very concerning, dapat nalalaman niya yan. At ni Papa Anton, nalalaman nilang dalawa. Sa ganung paraan, kahit paano, baka matugunan. Baka hindi pa lumalala ng ganung katindi ang problema, masolusyonan na agad. Ano po? Sila ang parang fire department eh. Pag may sunog, takbo sila ron. Pero sino tatawagin nyo? Tatawagin nyo, Ghostbuster? Hindi ho. Tatawagin nyo sila. Kasi sila address ng problem. Kung kinakailangan. Pero tandaan ho natin, wag naman ho lahat ng problema sa kanila nyo itatawag. Wag naman ho ganon. May mga pamilya din naman sila at may mga karir din sa buhay at mga suliranin. Pero kung talagang kailangan naman talaga ma-address to at very concerning, sabihin natin sa kanila. Lalo na if it affects, mga kapatid, the church as a whole, bilang the church as a family. Okay. Tingnan nyo doon sa gawa. Ang sabi rito, ay sa Colosas 3:12-14, ang sabi, kaya nga dahil kayo hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa Kanya, dapat kayo maging mahabagin, mabait, mapagpakumbaba, mahinahon at mapagtiis. Magpasensya kayo sa isa't isa. Ano po? Kung mahinanakit kayo, kanino man, magpatawad kayo. Gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. At higit sa lahat, taglayin ninyo ang pagmamahalan na siyang nagbubuklod sa lahat, sa ganap na pagkakaisa. Yan po, mga kapatid. Yan po. Diyan po nakabase ang tinatawag na pagkakaisa. At huli pong paalala, ang pagkakaisa ay hindi isang bagay na nakadepende lamang sa ating magagawa. Oo, mahalaga malaman natin ating responsibility. Tayo yung may kinalalaman sa pagpapanatili. Alam natin yung ating pwesto, pero hindi ho atin lahat. Hindi natin pwedeng punan ang lahat. Hindi ho tayo ang promotor niyan eh. Hindi po nakadepende yung gantay ka-genius kung paano natin magagawang nagkakaisa. Mga kapatid, ito ho. Ang pagkakaisa hindi siyang bagay na nakadepende lamang sa ating kakayahan. Ang banal na espiritu pa din ang masasabi nating nagpapangyari nito. Sa ayaw natin at sa hindi, tao ay tao pa din. May kasabihan nga, it's human to err. Ang tao ho talaga sumasablay. Lahat tayo sumasablay. Kahit ako sumasablay, wala hong hindi. Wala pong hindi. Lahat ho tayo merong ganyan tinatawag na weaknesses. Meron tayong tinatawag na human frailty na tinatawag. Sino ang pupuno noon? Ang Holy Spirit po. Holy Spirit po. Minsan di mo na alam, so huhugutin ng pasensya mo, hindi ho ba? Holy Spirit ang magbibigay nun. Kung saan ho medyo kapos na tayo, Holy Spirit po maglalagay nun. Sabi ho sa Galatian, sa kabanatang 5, talatang 16, tsaka lulukso natin sa 22 hanggang 23. Ito mo sabi. Sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo, si Pablo ito, ay sa Espiritu, at hindi ninyo pagbibigyan ng mga pagdanasa ng laman.
Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, tingnan nyo ho, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, pagpipigil sa sarili. Yun po, walang batas laban sa mga ito. Hindi to isang sistema na gawa lang ng tao o binubuo lang ng mga batas para mag-ugali tayong mahinahon. Hindi ho. Ang gumagawa nito ay ang Holy Spirit. Alam niyo, kahit nakasulat sa wall, nakalagay na gano'n mag-ibigan kayo sa isa't isa. Kung ang Holy Spirit ho ay wala sa atin, hindi natin kayang gawin yun. Kasi likas tayong makasarili. Likas po tayo makasarili. Tayo ho, talagang nakaranas tayo ng pagbabago na ginawa ng banal na Espiritu. At ang tawag nga doon ay transformation, o being born again. O, nabago tayo. Pero tao pa rin tayo Tao pa rin po. Merong Holy Spirit na kailangan tumugon sa kung saan tayo kulang, kung saan tayo sablay. Susuko ang kahenyuhan natin. Susuko ang talent natin, mga kapatid. Bandang huli, eventually, mga kapatid, makikita ho ninyo na talagang hindi tayo ang gumagawa. Naalala ko pa sinabi ni Jesus noon pa. Sabi niya ito, na apart from me, you can do nothing. Totoo ho yun. All the things that we do now, mga kapatid, is only possible dahil tayo ay attached sa ating Panginoong Jesus. Sana mga kapatid na napagpala tayo ng mga mensaheng ito ang ating narinig at natuklasan at natunghayan. Sana matap natin itong power na to. Oo, napag-unawa natin. Ito po ay evident na talaga nasa atin. Pero napakahalaga po na matap natin ito at ma-utilize itong power na to. Sapagkat napakatindi ho ng mga blessings na consequences ng pagkakaisa natin. Tayo po lahat ay sama-sama manalangin. Panginoon, sa umaga pong ito, maraming salamat sa aming natunghayan. Ang hiling namin ng banal na Espiritu nawa, O Diyos, ang patuloy na mag-empower sa amin upang maintindihan namin ang aming partisipasyon upang ang aming church ay manatiling isa. Hayaan mo na saan kami may kakulangan, ang banal na Espiritu nawa ang tumugon ng kakayahan at magpuno ng mga kakulangan na ito. Panginoon, sa aming pagsasama-samang ito, hayaan mong maranasan pa namin patuloyan ang iyong presensya at mga nangangailangan ng himala. Dalangin namin, O Diyos, na ipagkaloob mo sa kanila ito, mga nangangailangan ng pagpapagaling. Extend mo ang inyong hand, Panginoon, at let them experience, Lord, the healing power of your hands. Lord, sa pangalan ni Jesus, dinadalain ko ang bawat kapatid na narito na sana ay patuloy mo pag-alabin ang kanilang pag-ibig sa isa't isa, ang pag-ibig sa inyo at ang pag-ibig sa isa't isa, ang kanilang passion, Panginoon, para iserve kayo, whether sa anumang larangan, Panginoon, ng paglilingkod. Patuloy mong gamitin kami bawat isa sa kaparaanan na hindi mo pa kami ginamit kahit kailan. Panginoon, sa aming paghiwa-hiwalay, mong gabay at patnubay sumaamin bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen.